Natuwa mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga senador dahil sa ginawang suspension ng reclamation sa Manila Bay. Ayos, kahit yung mga dilawang senador kumampi na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung istorya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para tuloy-tuloy ang para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating bayan. Saka wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-reclaim. Hindi. Gusto nga natin na wala nang reclamation. Total ban. Di ba? Mga Chinese lang yung nagiginabang po dyan. Tapos pasugalan pa pala yung ilalagay pong mga establishment dyan sa reclamation. Like and share na rin po ninyo mga kababayan para marami yung makapanood sa ating video. So ito yung balita mga kababayan sa Politico News. Senators welcome halt of Manila Bay Reclamation Projects, including Gatchalian's. Pati po si Senator Win Gatchalian, yung tatay niya yung nasa likod nito. Yung pamilya niya, mga kababayan. So, maganda kung ganon kasi lumitaw mga kababayan sa mga balita yung previous administration pala. Yung pasimono nito. Yun ang binuking po ni Secretary Loizaga ng DENR. So, alams na. At sabi po ni Tulfo, ni Senator Tulfo, para na anyang candy na pinamimigay yung environmental compliance certificate, yung approval po. Malamangan niya maraming kumita. Magkano ba niya? Sabi mo ni Senator Tulfo doon sa hearing ng Senado. Yan niya Mr. Maravillas, tingin mo marami talagang kumita. Marami. Malamang hindi lang milyon-milyon, baka umabot pang bilyon mga kababayan ng kinita ng mga ulupong. So sabi rito mga kababayan sa balita, Senator Sherwin Gatchalian's colleagues have joined forces in lauding President Ferdinand Marcos Jr.'s move to suspend the ongoing reclamation projects in Manila Bay amid regulatory and environmental concerns. Sabi ko sa inyo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang yung sakalam, strong. Siya lang yung nakagawa nito. Talagang decisive leader po siya mga kababayan. Kaya pala, pinalinis. Maganda naman po na pinalinis at pinatambakan po ng dolomite yung Manila Bay. Di ba? Well appreciated ng ating mga mamamayang Pilipino yung pagpalinis po. And mini-maintain yung kalinisan ngayon ng Manila Bay. Pero yun pala yung motibo. Niready lang mga kababayan yung Manila Bay para sa massive reclamation. Imagine 22 reclamation projects po yung inapprove ng previous administration. At ang masaklap, yung mga nagtatrabaho dyan, mga Chinese, may mga duda pa nga po mga kababayan, baka daw yung ilang mga Chinese dyan, mga spies. Sabi yan mga kababayan ni Senator Jingo Estrada. Sabi rito sa balita, Gatchalian's family's Waterfront Manila Premier Development is involved in the project in partnership with the subsidiary of China Communication Construction Company, CCCC, a firm blacklisted by the World Bank. Kasi mga kababayan, ito palang
Chinese company, involved ito sa mga fraudulent act. At saka, isa pala to sa nag-reclaim ng West Philippine Sea. Yung nagtambak po ng mga buhangin sa West Philippine Sea, naghakot ng mga panambak galing pa sa Pilipinas, sa mga kabundukan ng Pilipinas. Matindi. Kaya maging yung mga dilawang senador, kumampi na ngayon sa naging move ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi rito, Senator Risa Hontiveros said it was only right for President Ferdinand Marcos Jr. to suspend the Manila Bay reclamation after it was found out that the projects have links to China, whose Coast Guard has harassed Filipino vessels in the West Philippine Sea. Nagustuhan ng Senadora pong Dilawan. Banning one of their state-owned companies is a way to tell China that we will not tolerate any abuse anymore. Sabi po ni Risa. She said CCCC was not only involved in the project to reclaim Manila Bay, it also helped Beijing build artificial and militarized islands in the South China Sea. Ito yung kasama po. So sabi niya, it acts in disguise of a legitimate business, but it is only aiding the Chinese state in its creeping invasion. Kita ninyo yung gawain po ng previous administration na nag-approve nito. Kaya, alams na this, mga kababayan, sabi nga, alam na ninyo kung bakit may ipinatawag po si Xi Jinping doon sa... Kilala ninyo yung ipinatawag? Ipinatawag without permission from the Marcos administration, pumunta doon. Senator Cynthia Villar said suspending the projects could help Manila avert a potential flooding crisis, anya. Warning that land reclamation could block the waterways emptying into Manila Bay. Kaya dapat hindi lang suspension, talagang total cancellation. At dapat bawal yung pag-reclaim. I-declare yan na reclamation-free zone. Di ba? Tapos lalagyan lang ninyo ng mga casino pala. I'm happy that President Marcos is suspending the reclamation in Manila Bay, sabi po ni Senator Villar. This is good news to us who are afraid of the ill effect of reclamation which will cause massive flooding in our cities, sabi po niya. Senator J.B. Ejercito went as far as to claim that the Chinese ships carrying out the reclamation are a security risk for possibly harboring Chinese spies. Ay si Kwan pala, si J.B. Ejercito, hindi man si Jinggoy. Magkapatid kasi na nalito lang ako. Siya pala yung nagsabi na baka niya may mga espiya. Ay, Senator Jinggoy, yung mga spies po, I think pati yung gobyerno napasok na. Baka yung iba nga nandyan na sa Senado. What? Diba? May mga Chinese yan eh. The Philippine Coast Guard and Navy should check on the Chinese vessels undertaking the reclamation on Manila Bay. These are manned by Chinese. Sabi po ni J.B. Ejercito, it is not far-fetched that some People's Liberation Army intel might be on board these vessels. Yung ating armed forces po, nagpapadala ng mga binibrainwash na mismong mga colonel pala. Lieutenant Colonel, sabi ni Tolentino, pinapag-aral doon sa Beijing Military Academy.
Hindi pa sinasabi, mga kababayan, kung sino yung pasimono. Ayaw na yata nilang sabihin. So sabi po ni JB, masyado na silang malapit. Nasa Manila Bay na. Malamang mga yan din ginagamit sa reclamation sa West Philippine Sea para na nating niloto sarili natin. Lutong makawat! Yun talaga mga kababayan. Meanwhile, si Senator Raffy Tulfo naman slammed the Philippine Reclamation Authority and the Department of Environment and Natural Resources for being lenient in giving the green light to reclamation projects. So sabi rito, during the Senate Public Works Committee hearing into flood control projects, Tulfo called out the liberal grant of DNR's Environmental Compliance Certificate anya and the PRA's notice to proceed. Sabi niya, sa issue ng reclamation, nakakabahala na, parang candy na lang na pinamimigay sa bata ang mga Environmental Compliance Certificate or ECC mula sa DNR at notice to proceed mula sa Philippine Reclamation Authority. Sabi po ni Tulfo, yung Philippine Reclamation Authority po, under ito ng under ng Office of the President. The senator said the Senate should look into possible corruption in these agencies in the processing of permits for land reclamation projects like those in the Manila Bay, sabi po ng senador. Bakit naging ganito ang kalakaran sa mga ahensya na ito? Siguro dapat lamang natin silang tanungin, sa magkanong halaga nga ba? Magkano? Sabi ni Tulfo. Senators investigated the possible effect of flooding due to the land reclamation. After all, except one of the reclamation projects along Manila Bay were shelved by President Ferdinand Marcos Jr. Amid criticisms, the project contributes to flooding and spoils the famed Manila Bay sunset. Wala ka nang makitang sunset po? Makikita mo na dyan, mga kababayan, pagdating ng oras, pag nagpatuloy yan, mga buildings na po ng pasugalan. Sinira po yung kagandahan ng ating bansa, the capital city, Manila, mga kababayan. Yan man lang po. Hindi na ako mangomentaryo. Yung mga statements ng mga senador, enough. Di ba? Yung salarin po, yung previous. Yun ang pasimono, sabi po ni Loizaga, ni Secretary Loizaga. Baka lang mga kababayan gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.